paano natin masasabi na kung sapat na yung pananampalataya? Kung sasabihin natin sa Panginoon, sapat na yung pananampalataya kahit namumuhay ako sa kasalanan, hindi na sana kayo nandito ngayon. Kung sapat na ang pananampalataya nyo, hindi nyo na kailangan makinig ng preaching. Kung sapat na ang pananampalataya na meron kayo para makapunta kayo ng langit, hindi na ako kinakailangan pa mag-preaching sa inyo. Hindi na ninyo kinakailangan mag-ministry. Hindi na ninyo kinakailangan mag-evangelize. Hindi na ninyo kinakailangan magdasal. Hindi na ninyo kinakailangan na magbasa ng Biblia. Hindi na kailangan pa na si Kristo'y mag-alay ng buhay noon. Pero hindi sapat ang pananampalataya kahit ibigay pa natin ang lahat. Hindi sasapat yung ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Yung kanyang kagandahang loob na hindi kayang bayaran. Batay po sa binasa natin sa aklat ng Mateo chapter 25 verse 1 to 13. Yung title po ng preaching ngayon ay Sapat ba ang langis na dala mo? Amen? So mga kapatid, dito sa talata na ating binasa ngayon, ito'y isang talinghaga ng 10 babae, 5 doon ay hangal at 5 doon ay matatalino. So sa buhay natin bilang mga mananampalataya, sapat na ba ang pananampalataya na meron tayo para tayo makapasok ng langit? Sapat na ba yung nagawa natin sa harapan ng ating Panginoon para tayo makapasok ng langit? Sapat na ba yung pagbibigay natin para tayo makapasok ng langit? Sapat na ba lahat ng ginagawa natin sa harapan ng ating Panginoon para tayo makapasok ng langit? Katulad ng 5 hangal, nagpakampante sila na para sa kanila sapat na yun hanggang sa dumating ang araw ng kanilang hinihintay. Pero tayo, habang hinihintay natin ang ating Panginoong Jesucristo, sapat na ba? Nakapagsisi na ba tayo sa ating Panginoon? Nakapagsisi na ba tayo sa lahat ng ating mga kasalanan? Sapat na ba yung nagawa nating pagsisisi? Hanggang sa araw na dumating ang ating Panginoon, sapat na ba para tayo makapasok ng langit? So mga kapatid, isipin natin mabuti. Kung lahat ng ginagawa natin yan ay sapat na, para masabi natin sa ating Panginoon, Lord, okay na ang lahat ng ginawa ko. Maaari mo na akong papasukin sa iyong kaharian ng langit. Pero paano kung sabihin sa atin ng ating Panginoon, anak, hindi kita nakikilala? So mga kapatid, isipin natin mabuti ang lahat ng mga ginagawa natin sa harapan ng ating Panginoon. Kung tayo ba'y ganap na o sapat na ang lahat ng mga ito sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa paggising natin sa umaga, ano kaya ang una natin iniisip? Sa paggising natin sa umaga, ano kaya ang nararamdaman natin? Sa bawat paggising natin, sa pagmulat ng ating mga mata, ano kaya ang una natin iniisip? Mga kapatid, kamusta ang gising natin ngayong umaga na ito? Kamusta kaya ang gising natin mga kapatid sa ngayong umaga? Excited ba kayo magsimba? Excited ba kayo? Ngayong araw na ito? So, lahat tayo excited na gumising ngayong araw na ito. Excited tayo na makinig ng salita ng Diyos. Minsan kasi, mga kapatid, gumigising tayo na malungkot. Paggising pa lang natin, malungkot na tayo. Minsan, gumigising tayo na punong-puno pa rin tayo ng alalahanin sa buhay natin. Minsan, gigising tayo, araw na nga ng linggo, wala pa rin, normal day pa rin para sa atin. Parang napakabigat ng nararamdaman natin sa buhay natin. Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito? Bakit ko tinatanong sa inyo, kamusta ang paggising niyo ngayong umaga? Kasi nga, ang buhay natin ay maiksi lang. Napakaiksi ng buhay ng tao. So kaya mga kapatid, habang nabubuhay tayo, maging masaya kayo. Hindi mo sinasabi magpakasaya kayo, magpakalagalag kayo, kundi sa bawat paggising ninyo, i-appreciate niyo yung buhay na binibigay sa inyo ng ating Panginoon. Katulad ng mga 10 dalaga, naghihintay sila sa pagdating ng kanilang Panginoon. Pero 5 sa kanila, kampante sila. Kampante sila na makakapasok na sila. Pero tayo, mga tinawag ng ating Panginoon, sa paggising ba natin sa umaga, masaya pa rin ba tayo sa kabila ng mga problema na meron tayo? O kampante na tayo na pwede na yun, sapat na yun? So mga kapatid, kung sa panahon natin ngayon, nabubuhay lang tayo ng 70 to 80. Hindi
Hindi natin maikukumpara yung unang panahon nila Adan at Eva. Yung panahon na yun, umaabot ng 969 years old. Pero sa panahon natin ito, 70 to 80. Mapalad na lang tayo, umaabot tayo ng 100. Yan ang sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Awit, chapter 90, verse 10. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkal. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. May silangan po ang buhay natin dito sa daigdig. Yung gigising ka ng masaya ka, gigising ka na wala kang iniisip na alalahanin, yung gigising ka ba na alam mo sa puso mo na masaya ka. Kahit na dumaranas ka ng maraming mga problema, andun yung kasiyahan mo, nagigising ka na sa umaga. Kasi nga, binigyan ka ng Panginoon ng panibagong buhay. Kaya nga, mga kapatid, isipin natin, sa paggising natin sa umaga, ano kaya ang dapat natin gawin? Dapat tayong magpasalamat sa biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Gaya na lang ang naririnig ko kay Brother Vincent sa kanyang mga live. Lagi niya sinasabi na, so, bawat umaga sa paggising ko ng umaga, nagpapasalamat na ako sa ating Panginoon. Yung pagmulat pa lang ng kanyang mga mata, sinasabi niya lagi sa live na, Lord, salamat. Maraming salamat sa buhay, sa hininga na pinagkaloob mo sa amin. Kaya mga kapatid, yung ating Panginoon, ibinibigay sa atin ang pagpapalang iyan para maranasan natin yung pagmamahal niya para sa atin. Binibigyan tayo ng chance na maranasan ito ng sa gayon. Sa buhay natin, maparangalan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, kung gigising tayo sa umaga na punong-puno tayo ng alalahanin, bakit hindi tayo bumangon sa umaga na punong-puno tayo ng kasiyahan? Kung huwag natin iisipin yung mga problema na meron tayo. Yung sa magising natin sa umaga, Lord, thank you. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi sa aklat ng Lucas chapter 12:25, sino sa inyo makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng pangangamba? So the more na nag-aalala tayo sa buhay natin, umiiksi ang buhay natin. Walang makakapagpahaba ng buhay dahil lamang sa pangangamba natin. Walang mangyayari sa iyo kung gigising ka sa bawat umaga na punong-puno ka ng alalahanin, punong-puno ka ng maraming iniisip sa buhay mo. Kaya nga sabi nga sa aklat ng Mateo din, sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 13, ang mga bagay na ito ay pinagkakabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam namin ninyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Subalit, pagsikapan muna ninyong higit sa lahat na tayong pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So, kaya nga mga kapatid, kinakamusta ko kayo? Kamusta ang umaga nyo ngayon? Excited ba kayo magsimba ngayong araw na ito? Excited ba yung puso niyo na unahin muna ang Panginoon bago yung mga problema na meron tayo? Kaya nga mga kapatid, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan darating yung kamatayan sa buhay natin. Sapat na ba ang lahat ng ginawa natin? O baka hindi pa sapat? Baka biglang dumating ang Panginoon. Maiwan tayo. Kasi nga, ito lang yung dala natin eh. Yung pananampalataya lang ang meron tayo. Pero big pala natin hindi langis. Kundi sa kabila ng pananampalataya na meron tayo, problema yung bit natin sa buhay natin. Alam nyo, paano tayo paghaharian ng Diyos kung puro alalahanin ang nasa puso natin? So mga kapatid, sabi nga sa Lucas chapter 19 verse 40, nasusulat, ang aking bahay, tatawaging bahay dalanginan. Ngunit, ginawa ninyo itong lunggahan ng mga magnanakaw. So itinuturing ng ating Diyos, yung ating katawan ay templo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero bakit, sinabi niya, bakit niyo ginawang lunggahan ng magnanakaw ang bahay ng aking Ama? Itong bahay na ito ay bahay dalanginan. So sa paggising pa lang sa umaga, dapat nagdarasal na tayo. Sa pagmulat pa lang ng ating mga mata, gawin natin itong templo na dalanginan. Ang ating katawan ay ginawang templo ng ating Panginoon. So sabi nga din sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? So mga kapatid, hindi lamang sa mga gawa ng tanging parurusahan ng ating Panginoon, kundi pati ang templo na ito ay dapat nating pag-ingatan. Sa paanong paraan, dapat magdasal tayo everyday. Panatiliin natin ang puso natin na malinis. Sabi nga niya dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 17, paparusahan ng Diyos ang sino man magwasak ng templo
banal ang templo ng Diyos. At kayo ang templong iyon. So napakahalaga po sa buhay ng isang tao na magdasal siya araw-araw. Isipin na lamang ninyo yung simbahan na ito. Kung hindi natin ito lilinisin, ano kayang maiisip ng ibang tao? Napakadumi. Hindi maganda. Isipin na lang ninyo kung sa loob ng simbahan magpasok tayo ng mga alak. Okay lang ba yun? Siyempre hindi okay yun. Kahit sa loob ng inyong tahanan, huwag kayong maglinis ng isang buwan. Okay ba sa inyo yun? O kaya hindi kayo maligo ng isang buwan, okay lang ba sa inyo yun? So, mga kapatid, yung templo ng ating Panginoon ay dapat manatiling malinis. Huwag ninyo hayaan na ang templo na yan ay pagharian ng mga problema, mga alalahanin. Sabi nga niya doon, ginawa nyo lungga ng mga magnanakaw. Yung templo. So mga kapatid, iwaksin natin yung mga bagay na ito, kundi ang Holy Spirit mismo panatiliin natin sa ating mga puso. Na sa gayon, napaparangalan natin ang ating Panginoon. Kaya nga kapatid, kamusta yung templo mo? Kamusta yung templo mo? Kamusta yung puso natin? Check ninyo kung ano yung laman ng inyong mga puso. Holy Spirit ba yung nasa puso ninyo? Ang Holy Spirit bang nasa puso natin? O yung problema, yung nasa puso lang natin, mga alalahanin, mga galit, yung mga puot, yung pamumuhay sa hilig ng laman, kahalayan, sino ang nasa puso mo? Ang Holy Spirit ba? O lahat ng mga bitbiti mo sa buhay mo? Yung buhay natin napakaiksi lang, kaya nga gamitin natin ito. Gamitin natin ito para sa pagpaparangal ng ating Panginoon. Nakakatulong pa ba tayo dahil sa mga alalahanin natin? O baka hindi na tayo nakakapagdasal dahil sa napakarami nating mga alalahanin. Baka wala na tayong gana magbasa ng Bible. Mga kapatid, kung puro tayo alalahanin, baka nawawala na yung time natin para sa mga bagay na espiritual. Kung lahat ng yun ay iniisip natin. Kaya nga, isipin natin mabuti yung salita mismo ng ating Panginoon. Baka wala ng puwang sa puso natin, wala ng space ang salita ng Diyos sa ating puso. Kaya nga sa 1 Corinto, chapter 13, verse 5, sabi niya doon, subukin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya, suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? So mga kapatid, bakit kayo nag-aalala sa mga bagay sa buhay kung nasa inyo naman pala ang ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga sabi niya, suriin ninyo ang inyong pananampalataya. Hindi nyo ba alam na kasama ninyo si Kristo sa buhay ninyo? Hindi na kayo nag-iisa. Ang inyong katawan ay templo na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya, maliban na lamang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. So, kung tayo bigo sa mga pagsubok na ito, paano tayo makakalakad sa Panginoon na may pananampalataya? So, alalahanin ninyo ang inyong katawan ay templo ng ating Panginoon. So, walang pagsubok na hindi ninyo kayang gawin. Kasama ninyo ang Panginoong Jesucristo sa buhay ninyo. Kaya mga kapatid, gaya ng lagi kong binabanggit sa inyo, hindi sapat na tayo magsimba lang. Hindi sapat na nasa ministry lang tayo. Hindi sapat na tayo nagsisimba lang. At lalo hindi sapat na tayo may pananampalataya lang. Dahil paano ka lalakad na may pananampalataya kung wala sa iyo si Kristo sa buhay mo? Paano mo masusunod ang kalooban ng Diyos kung wala ang Holy Spirit sa iyo? Katulad ng ating binasa ngayon, paano maliligtas yung mga babae na yun kung pananampalataya lang ang meron siya at wala yung extra na langis? Wala ang Holy Spirit sa kanya. Wala si Kristo sa kanya. Paano siya papasok sa kaharian ng langit? Sabi nga na sa Santiago chapter 2 verse 17, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So napaka-importante na hindi lang basta pananampalataya na meron tayo, kundi ito'y may kalakip na gawa rin naman. Mga kapatid, sa paano tayo mabubuhay na susunod sa kalooban ng Diyos, pananampalatayang may kalakip na gawa. Nang sa gayon, hindi tayo makikitaan na tayo isang patay sa pananampalataya. So mga kapatid, katulad ng ating text na binasa,
10 dalaga na lumabas upang sumalubong sa lalaki ikakasal. Bawat isa'y may dalang isang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 sa kanila ay matatalino. Yung ilawan na yun ay sumisimbolo sa pananampalataya. At yung extra na langis na yun ay sumisimbolo sa Espiritu Santo. So, kapatid, suriin mo ang iyong sarili. Baka tayo lumalakad lang pala na may pananampalataya pero hindi tayo lumalakad na kasama ang Holy Spirit. So mga kapatid, isipin natin, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung wala ang Holy Spirit? Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Marami ang mga tinawag na mga Kristiyano na ganyan. Marami tinawag na ang nais lang nila ay maging miyembro ng simbahan. Pero wala silang personal na relationship sa Panginoon. Napakatagal na nila sa loob ng simbahan, dekada lang lumipas. Hanggang ngayon, wala pa rin silang ministry. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila tumatatag sa pananampalataya. Hanggang ngayon, hindi nila alam ang patungkol sa salita ng Diyos. Anong problema? Kasi nga, wala silang personal na relationship sa ating Panginoon. Wala rin sa kanila ang Holy Spirit. Alam niyo, may nagsasabi, may pananampalataya ako. Kahit hindi ako magsimba, makakapunta ako ng langit. Pero ano sinasabi ng Biblia? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yan ay nakasaad sa aklat ng Roma chapter 10 verse 17. So ang bunga ng pananampalataya ay pakikinig ng salita ng Diyos. At ang bunga naman ng pakikinig ay pangangaral ng magandang balita. So paano natin masasabi na tayo may pananampalataya kung hindi naman tayo nagsisimba? Paano mo masasabi na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi mo naririnig ang magandang balita? Paano mo mapapatotohanan ng Panginoon sa buhay mo kung hindi mo naman naranasan ang kanyang salita? So, sabi nga dito sa aklat ng John chapter 6 verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. So, imposible. Imposible na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa sarili lang natin, kundi sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. So sabi nga niya dito, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. So paano natin masasabi na tayo may pananampalataya sa ating Panginoon na kahit hindi ako magsisimba? Napakahalaga po ng pagsimba. Napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Katulad ng isang tao. Ang tao ay kumakain na 3 beses sa isang araw para siya mabuhay. Paano ka mabubuhay nang hindi ka kumakain? Ang ating katawan ay kinakailangan ng pagkain para mabuhay. Pero ang ating kaluluwa ay kinakailangan niya ng salita ng Diyos para tayo mabuhay. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo chapter 4 verse 4, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So tayo nabubuhay spiritual. Mabubuhay din tayo sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay para sa atin. So may nagsasabi din naman, may pananampalataya ako, okay lang. Okay lang na kahit mabuhay ako sa hilig ng laman. Basta may pananampalataya ako. Meron din naman nagsasabi na, ako'y may pananampalataya, okay lang, sapat na yun. Kahit na mabuhay ako sa kalayan, basta may pananampalataya ako. Meron pang nagsasabi, may pananampalataya ako, sapat na yun. Basta, meron akong relasyon sa ating Panginoon. Paano ka magkakaroon ng relasyon sa Panginoon kung hindi ka nagsisimba? So ay nagsasabi na may pananampalataya ako. Okay na yun, sapat na yun. Kahit na magpatuloy pa ako sa bisyo. Pero hindi naman nagsasabi, may pananampalataya ako, sapat na yun. Kahit na hindi ako magbigay ng offering and tithes. Sapat na yun. Lahat ba na yun ay sapat na para sa Panginoon? May nagsasabi rin, may pananampalataya ako. Okay na yun, sapat na yun. Kahit na may sama ako ng loob, kahit na hindi ako magpatawad, okay na basta may pananampalataya ako. May nagsasabi, may pananampalataya ako. Sapat na ito, okay na ito. Kahit wala sa akin ang Holy Spirit. Kahit hindi ko nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, okay na yun. Pero, bakit natin ino-normalize yung mga kasalanan? Bakit natin iniisip na sapat na ang pananampalataya para tayo makapasok ng langit? Bakit nagiging normalize sa atin ang kasalanan basta may pananampalataya tayo? Katulad ng 10 dalaga, 5 sa kanila, sapat na ang dala nilang langis
Wala silang extra na langis. Pero anong nangyari? Hindi sila pinapasok. Sila'y nasa labas. Katulad din natin mga mananampalataya. Sapat na ba lahat ng mga iyan? Sapat na ba ang pananampalataya na meron tayo? Kahit namumuhay tayo sa kasalanan, sapat na ba yun na masasabi natin sa Panginoon, Lord, okay na ito. Okay na yan. Papasukin mo na ako sa iyong kaharian. Pero sa Panginoon, ano sabi niya? Diyan kayo sa labas. Diyan kayo sa labas, hindi ko kayong kilala. Kayong gumagawa ng mga masasama. Kayong gumagawa ng masasama. Diyan sa labas, magngangalit ang inyong mga ngipin. So tayo mga kapatid, sapat na ba yung pananampalataya natin kahit na wala sa atin ang Holy Spirit? Napakahalaga ng buhay ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya nga sabi niya ang ating Panginoon sa aklat ng 1 John chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasalay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. So, ibig sabihin, hindi sapat ang pananampalataya na tayo pupunta ng langit kung tayo'y nagpapatuloy sa kasalanan. Ano sabi ng Panginoon? Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng dyablo. So, hindi sapat yung pananampalataya natin para tayo makapasok ng langit kung tayo namumuhay sa kasalanan. Mga kapatid, habang tayo nabubuhay, lahat tayo pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan. Ginawa yun ng ating Panginoon. Naparito siya 2,000 years ago. Nag-alay siya ng buhay para sa atin ng mga makasalanan. Tinubos na tayo sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Yung dugo mismo ng ating Panginoon na dumanak doon sa krus ang siyang naglinis sa ating mga pagkakasala. Wala na tayo sa dati nating buhay. Binago na tayo ng ating Panginoon. Tayo ngayon ay may bagong buhay na. Ginawa na ng ating Panginoon ng ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Panatilihin ninyo ang inyong katawan na puspos kayo ng Holy Spirit. Amen. Huwag ninyo kayaan ang inyong katawan na pagharian ng mga kasalanan. So iwaksin natin ang kasalanan sa puso natin sapagkat ang ating Panginoon ay namatay na sa krus para sa ating mga pagkakasala. Katibayan na tayo pinatawad na ng ating Panginoon, si Kristo'y nabuhay sa ikatlong araw. Tayo'y tumanggap ng kapatawaran at buhay. Ipinangako niya sa atin na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Doon sa langit mismo, yun ang pangako ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya nga mga kapatid, sinasabi sa Galatia chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang hindi maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Amen. Pinalaya na tayo sa ating mga pagkakasala. Pero huwag naman ninyong gamitin ang kalayaan na iyan sa pamumuhay sa hilig ng laman. Hindi ibig sabihin namatay na si Kristo para sa ating mga kasalanan, magpapatuloy na tayo sa kasalanan. Hindi ganoon, dapat mamuhay kayo sa diwa ng pagmamahalan. Kung paanong ipinadama ng ating Panginoon sa atin ang pag-ibig niya nang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, mahalin mo rin ang iyong kapwa. Amen. Ang nagmamahal sa kanyang kapwa ay hindi gumagawa ng masama. Amen. So mga kapatid, pagharian natin sa puso natin ang pag-ibig. Sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang salita, ang lahat ay maglalaho, ngunit ang pag-ibig ay hindi maglalaho. Amen. Dahil ang pag-ibig na yan ay ang Diyos mismo. Amen. Ibinuhos ng Panginoon ang pagmamahal niya para sa atin. Dapat yan ang maging extra ninyo. Huwag ninyong gawing extra yung galit at quote. Ilagay ninyo sa puso niyo, maging extra ninyo sa puso niyo yung pagmamahalan. Amen. Hindi lamang puro pananampalataya na meron kayo. Habang lumalakad kayo sa pananampalataya, namumuhay naman kayo sa kasalanan, hindi kayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ano makakamtan ninyo? Kamatayan sa impyerno. Katulad ng mga limang hangal, hindi sila nakapasok dahil wala silang extra na dala na langis. Ano bang kailangan natin? Ang kailangan natin, sinasabi nga ng ating Panginoon,
Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Paano natin masusunod ang kalooban ng ating Panginoon? Huwag natin i-normalize yung kasalanan. Hindi normal yung lahat ng ginagawa ng makasalimutan. Hindi normal na gumagawa tayo ng kahalayan. Hindi normal na gumagawa tayo ng bisyo. Hindi normal. Lahat ng pamumuhay sa hilig ng laman. Hindi normal yan sa harapan ng Panginoon. Huwag natin sabihin kay Lord, Lord, may pananampalataya ako sa patay ko. Okay na to, Lord. Pero sa likod niyan, alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso mo. Alam ng Panginoon kung sino ka talaga. Kaya nga iwaksin mo yan. Palitan mo yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang ilagay mo sa puso mo. Amen. Hindi ang kasalanan. Ano ang normal sa harapan ng ating Panginoon? Ano ang normal sa harapan ng ating Panginoon? Yung masunod mo ang kanyang kalooban. Yun ang normal sa harapan ng ating Panginoon. Ano ang normal sa harapan niya? Yung dumanas ka ng pagsubok, yung dumanas ka ng pag-uusig, normal sa pamumuhay pananampalataya. Bakit ko nasabing normal lang na tayo dumaranas ng mga pagsubok at hirap at mga pag-uusig? Normal yun sa harapan ng Panginoon. Dahil sinasabi sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 10 to 11, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. So habang sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, dumaranas ka ng matinding hirap, mga pagsubok, mga pag-uusig. Yan ang normal sa harapan ng Panginoon. Normal yan, anak. Kaya nga sinabi niya, mapalad ka na inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Hindi normal yung gumawa ka ng kasalanan. Hindi normal sa harapan ng Panginoon na mamuhay ka pa sa sanlibutan. Pero ang normal sa harapan ng Panginoon, yung sumusunod ka sa kalooban niya. Habang sumusunod ka sa kanyang kalooban, inuusig ka naman. Habang sumusunod ka sa kanyang kalooban, dumaranas ka naman ng maraming pagsubok. Normal yan sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung kayo man ay dumaranas ng mga problema, pagsubok, huwag niyong isipin na yan ay pagpalo sa inyo ng Panginoon. Normal yan kasi nga may pananampalataya ka sa ating Panginoon. Normal yan kasi nga sumusunod ka na sa pathway ng ating Panginoon. So mga kapatid, sabi nga sa Lucas chapter 12 verse 43, mga kapatid, mapalad ang aliping darat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. So mapalad kayo. Mapalad kayo habang hinihintay ninyo ang ating Panginoong Jesucristo na namumuhay sa kanyang mga salita. Mapalad kayo kung habang naghihintay kayo sa ating Panginoon, sinusunod ninyo ang kanyang kalooban. Amen. So mga kapatid, huwag natin i-normalize yung mga kasalanan. Huwag natin sabihin sa Panginoon, Lord, sapat na ito. Sabihin natin, hindi pa sapat ito, Lord. Gusto ko pang maglingkod sa iyo. Gusto ko pang sumunod sa iyong kalooban. Gusto pa kitang makilala. Dagdagan mo pa ang pag-ibig ko. Tulungan mo ako na maparangalan kita. Amen. Yun ang sapat sa Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, dapat maging sapat sa atin yung mga bagay na binibigay sa atin ating Panginoon. Maging sapat na yung buhay na meron tayo. Matuto tayong makontento kung ano meron tayo. Makontento tayo kung dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Mapalad tayo dahil humihinga pa rin tayo. Mapalad tayo dahil gumigising pa rin tayo sa umaga. Kaya nga sa paggising nyo ng umaga, huwag kayong malungkot. Dahil normal yan. Dahil may pananampalataya na kayo sa Panginoon. Normal lang na may pagsubok tayo dahil kayo'y bahagi na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga huwag kayong malungkot. Huwag ninyong ikalungkot yung mga pagsubok na meron kayo, kundi ikasaya nyo pa. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad kayo. Kaya mapalad kayo ng mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Kasi nga mapapabilang kayo sa kaharian ng langit. Amen. So dito pa lamang, i-exercise na ninyo, i-accept na ninyo sa puso ninyo na kayo'y kabilang na sa langit. Amen. So mga kapatid, paano natin masasabi na kung sapat na yung pananampalataya? Kung sasabihin natin sa Panginoon, sapat na yung pananampalataya kahit namumuhay ako sa kasalanan, hindi na sana kayo nandito ngayon.
Kung sapat na ang pananampalataya nyo, hindi nyo na kailangan makinig ng preaching. Kung sapat na ang pananampalataya na meron kayo para makapunta kayo ng langit, hindi na ako kinakailangan pa mag-preaching sa inyo. Hindi na ninyo kinakailangan mag-ministry. Hindi na ninyo kinakailangan mag-evangelize. Hindi na ninyo kinakailangan magdasal. Hindi na ninyo kinakailangan na magbasa ng Biblia. Hindi na kailangan pa na si Kristo'y mag-alay ng buhay noon. Pero hindi sapat ang pananampalataya kahit ibigay pa natin ang lahat. Hindi sasapat yung ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Yung kanyang kagandahang loob na hindi kayang bayaran. Ginawa niya yun ng libre para sa atin. Ibinigay na sa atin ang buhay na walang hanggan. Ang dapat na lang natin gawin, i-apply natin yung tinanggap natin na kapatawaran ng kasalanan. Patutuhanan natin ang ating Panginoong Yesu-Kristo sa buhay natin. Habang nabubuhay tayo, huwag tayong sumuko sa lahat ng pagsubok na meron tayo. Manatili tayo sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, gaano kahalaga ang Holy Spirit sa atin? Katulad ng 5 hangal na hindi nakapasok dahil wala silang extra na langis. Wala silang extra na langis. Tayo man. Hindi lang tayo basta lumalakad sa pananampalataya. Dapat nandiyan yung extra ng Holy Spirit. Amen. Dahil ang extra ng Holy Spirit na yun ay pangako sa atin ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, isusugo kong Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magpapatotoo patungkol sa akin. Ang Holy Spirit ang magpapaalala sa inyo patungkol sa salitang ibinigay ko sa inyo. Ang Holy Spirit ang gagabay sa inyo kung paano kayo susunod sa kalooban ng Ama. So, mga kapatid, extra. Kinakailangan ninyo ang Holy Spirit sa paglakad ninyo sa pananampalataya. Sabihin man natin na tayo may pananampalataya kung wala sa atin ang Holy Spirit, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ano sabi niya? Ito yung time. Ito yung time para hanapin ninyo yung Holy Spirit. Ito yung time para iwaksin ninyo ang inyong mga kasalanan. Ito na yung time para isuko ninyo lahat ng mga problema na meron kayo. Ito na yung time para tawagin ninyo ang ating Panginoon. Lord, kailangan ko ang Holy Spirit sa buhay ko. Kailangan ko yung gagabay sa akin. Kung kayo may galit o may problema, kung hirap kayo magpatawad, ang Holy Spirit ang hanapin ninyo. Kung nauuhaw kayo sa pagmamahal, Holy Spirit ang hanapin ninyo. Huwag ninyong hanapin sa ibang tao. Holy Spirit ang magbibigay sa inyo na yan. Kung kayo punong-puno ng alalahanin, tawagin ninyo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magpupuno yan sa inyo. Kaya nga mga kapatid, kung kayo'y kulang sa karunungan at pangunawa, ang Holy Spirit ang hanapin ninyo. Huwag ninyong sabihin sa iyong sarili, sapat na ito. Hindi! Kailangan mo ang Holy Spirit sa buhay mo. Ang Holy Spirit ang magpupuno ng lahat ng kulang sa puso mo. Ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo. Paano ka mabubuhay? Spiritual. Kaya nga sabi sa aklat ng John chapter 4 verse 13, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibinibigay ko ay magiging bagis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Tanggapin ninyo ang Holy Spirit sa puso ninyo. Ito'y mag-uumapaw sa inyong puso na magbibigay ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sa buhay natin mga mananampalataya, dapat lumakad tayo na kasama ang Holy Spirit. Habang hinihintay natin na yung araw ng pagdating ng ating Panginoon, lumakad tayo sa puso natin na kasama natin ang Holy Spirit. Lumakad tayo dahil ang Holy Spirit na yan ay tatak na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Holy Spirit ang palatandaan na tayo muling mabubuhay sa huling araw. Mamatay man ang ating katawang lupa, mamatay man tayo ngayong araw na ito, ang Holy Spirit yung bubuhay sa atin sa huling araw. Siya mismo ang dapat natin panatiliin. Hindi yung sarili lang natin. Katulad ng babae, 5 babae na yun na wala silang extra na langis. Holy Spirit ang kailangan natin para matugunan yung kulang sa puso natin. Kaya nga sinasabi sa aklat ng Roma chapter 8 verse 10 to 11,
Ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay, sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Yesu Kristo, siya ang muling bumuhay sa inyong katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. So, napaka-importante ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit mismo ang bumuhay sa atin sa huling araw. Kung ang Holy Spirit ang bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo, siya rin ang bumuhay sa atin sa huling araw. So, pahalagaan ninyo ang Banal na Espiritu Santo. Huwag ninyong i-reject ang panawagan ng Holy Spirit. Ito yung time para pakinggan ninyo ang Holy Spirit sa puso niyo. Dahil ang layunin ng Holy Spirit, ilapit kayo sa Panginoon. Nais ng Holy Spirit na pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Alisin ninyo yung bigat sa puso ninyo. Alisin ninyo lahat ng alalahanin sa puso ninyo. Alisin ninyo yung galit po sa puso ninyo. Lahat ng karumihan, kahalayan, mga pagnanasa, lahat ng yan, alisin niyo sa puso ninyo. Sabi nga ng Panginoon, ginawa ninyong lungga na magnanakaw ang bahay dalanginan. Alisin ninyo sa puso niyo lahat ng kasamaan na yan. Palitan ninyo ng extra na langis ng Holy Spirit. Sa gayang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, ano bang mas mabigat sa puso ng isang tao? Ang mas mabigat sa puso ng isang tao, yung pagpapatawad din. Yung galit sa puso niya. So ako mga kapatid, bilang mga ngaral ng magandang balita, ako man, normal din akong tao. Sa puso ko rin nagkakaroon ako ng galit sa ibang tao. Minsan nagagalit din ako. Normal sa isang tao na makaramdam ka ng ganoon. Hindi natin maaring isipin na, pastor ka, hindi ka dapat magalit. So lahat tayo'y pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoon. Lahat tayo may mga kahinaan sa harapan ng ating Panginoon. Kung ako man, mga kapatid, ay nagkasala sa inyo na hindi nyo nagustuhan, ako man ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na meron din ako. Pero out of preaching, sa mga pag-uugali ko, sa mga nagagawa ko sa inyo, kung meron man kayong hindi nagugustuhan sa akin, sa mga pag-uugali ko, nang may nasasabi man ako na hindi ninyo nagustuhan, out of preaching, dahil sa ugali na nakikita nyo sa akin, ako man ay humihingi ng kapatawaran sa inyo, sa mga nasasabi ko sa inyo. Baka meron kayong sama ng loob sa akin, na nais ninyong, na bigat din kayo sa puso ninyo. Kaya nga ngayon pa lamang bilang tagapangaral ng salita ng Diyos, ako man ay humihingi ng tawad sa mga nagagawa ko sa inyo. Kung minsan nabibigatan kayo sa mga sinasabi ko, pero out of preaching, dito sa puso ko, yung mga pag-ugali na meron din ako. Lahat tayo nakakatawa ng mga kasalanan. Kayo man, mga kapatid, mag-isansong man, kung meron man kayo sama ng loob o galit man sa puso ninyo, eto na yung time para magpatawaran tayo sa mga bagay na ito. Eto na yung time para iwaksin natin ito, para yung Holy Spirit naman ang ilagay natin sa puso natin. Dahil napakahalaga sa puso natin yung Holy Spirit. So mga kapatid, kung tayong lahat, ay meron tayong sama ng loob sa ibang tao, pamilya man yan, asawa man yan, magulang man yan, kapatid man yan, anak man yan, ito na yung time para tayo magpatawad sa ibang tao. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Paano na lamang